Ang Nueva Ecija ay isang probinsya sa rehiyon ng Central Luzon. Kilala sa malalawak na palayan, mapayapang mga bayan, at mga tanawing hindi mo aakalain na matatagpuan dito at magpapamangha sa'yo. Kaya sa videong ito, samahan niyo akong muli sa isang ride na puno ng adventure. Mula sa bayan ng Santa Rosa, sinimulan ko ang aking biyahe papunta sa bayan ng Laor, kung saan tanaw agad ang mga bundok sa malayo. Talagang mapapahinto kayo dahil sa ganda ng scenery. Pinuntahan din natin ang kabundukan ng Sierra Madre at habang paakyat, dumaan ako sa off-road trail. Mabato, matarik at medyo mahirap ang daan, pero sulit naman dahil para kang dinala sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Dito talagang mas ma-appreciate natin yung ganda ng kalikasan. Sunod kong nadaanan ng Bato Ferry Bridge. May ilog dito na sobrang linaw at malamig ang tubig. Pwedeng maligo, magpahinga, o simpleng mag-relax sa harap ng tanawin ng mga bundok at ilog. Libre lang, no entrance fee. At pagdating sa bayan ng Gabaldon, dumaan tayo sa isang diretsong kalsada na parang may buhay na painting sa harap mo. At syempre ang pinaka-highlight ng ride natin, ang Calabasa River. Bundok sa paligid, ilog na malinis at preskong-presko, at tanawin na parang nasa ibang bansa ka na, pero nasa probinsya ka lang ng Nueva Ecija. Okay yung magiging bakasyon nyo dito, may enjoy ninyo yung lamig ng ilog ng Calabasa at yung mga scenery na makikita nyo rito. Time check, 6:41 AM. Ngayon po ay probinsya naman ng Nueva Ecija ang ibabahagi ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa mga magagandang spot dito na pwede nyo ring bisitahin. So ngayon ang ating unang destinasyon na pupuntahan dito sa Nueva Ecija, tayo po ay pupunta ng Calabasa River. So mula dito sa Santa Rosa, magbumotor pa tayo ng 1 oras at 9 na minuto. So bali 50 kilometers. Kaya po tutok lang kayo sa vlog na to para ma-feel nyo din na parang kasama ko lang kayo sa ating gagawing paglalakbay dito po sa probinsya ng Nueva Ecija. Let's go! Okay na okay din dumaan dito sa bypass ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Napaka-aliwalas ng kapaligiran na makikita nyo rito, kasabay pa ng pagsikat ng araw. Kaya nagsisimula pa lang tayo sa ating biyahe, sariwang hangin na yung ating nalalanghap dito. Okay, right turn tayo dito. Kapag nakita ninyo itong clean fuel, dito tayo sa kanan. Dahil ang ruta natin sa Laor, Nueva Ecija. Yan. Okay. Okay, nakalagpas na tayo dun sa bypass. And ngayon ay mag-alas 7 na ng umaga. So bago natin ipagpatuloy yung gagawin nating paglalakbay, maghanap muna tayo ng pwede nating kainan dito. Loris, ano pangalan? Ayun, Mamihan at Lumihan. Hindi ko masyado nabasa yung pangalan kasi sira na yung signage nila eh. Yung pala yung pangalan, dito sa kabila buo yung signage. Loris MG Pinoy Cuisine and Restaurant. Ang sarap nung kombinasyon ng ulam na napili natin, gulay tapos isda. You are now entering Fort Magsaysay Military Reservation. Okay, nandito na tayo sa Fort Magsaysay. Dito po kasi sa ruta na ating dadaanan, meron ditong kampo ng mga sundalo. Ito, meron tayong dadaanan dito na crossing.
Kailangan nating dumiretso lang papunta doon sa ruta natin na mga kabundukan. Okay, andito na tayo sa kalsadahan ng Fort Magsaysay. Dati ang ganda ng kalsada rito, pero balita ako marami na din daw mga lubak-lubak dito. Yan, kagaya nito. So legit nga yung nabalitaan natin na marami na ang part ng kalsada na wasak-wasak. Yung dating napakagandang kalsada nitong ruta na dinadaanan natin, ngayon tingnan nyo, sasabi ko na delikado na ito, lalo na sa gabi dahil walang street lights dito. Ito pa talagang hahanap ka ng daan na hindi ka malulubak. Okay, nagsisimula na rin palang ayusin yung kalsada rito para maibalik yung dating ganda ng kondisyon nung daan dito. Nagsisimula na silang gibayin yung kalsada. Ito na yung simula ng ahon dito. Medyo mataas-taas din to. Yeah, let's go. So kung ang habol ninyo ay makita lang ang ganda ng tanawin dito sa Laor, Nueva Ecija, marami kayo pwedeng pagpilian dito ng mga tourist destination. Ang alam ko, ito yung kilala dito. Ayan, Sunset Peak Nature Camp. Ang ganda ng pwesto na yan. And nakapalibot din yung tanawin ng kabundukan sa kapatagan pag nandun na kayo sa mismong pinakataas. Eto, meron tayong dadaanan dito na bundok. Yun guys, tingnan nyo, nasa harapan natin Rolling Hills. Wow. Yung kalsada pababa, kaya para makita mo siya ng mas matagal, babagadan mo lang ng kaunti para ma-appreciate mo yung ganda ng view na makikita natin dito. Mas pataas tayo ng pataas. Kaya kung papansin ninyo, ayan, nakasulat check brakes. Ayan, dahil malalim na pababa. Wow, tingnan nyo guys, woohoo! Ito na yung spot dito, malapit na tayo. Yun, eto na nga yun. Kaso mukhang nasunog yung mga damo dito. Hinto muna tayo dito. Wow. Okay, narating na natin yung spot dito na kapag talagang nadaanan ninyo, hindi pwedeng hindi kayo mapahinto. Lalo na kung kayo ay nature lover. So meron ditong space na pwede nating pagparkingan habang pinagmamasta natin itong magandang scenery na meron dito. At yung mga itsura ng bundok, maikukumpara natin sa Blazing Mountain of the Gods.
mga rolling hills na napaikot, tapos makikita natin dun sa baba ng bundok yung malawak na palayan. Na siya namang magbibigay sa inyo ng pahinga kapag kayo ay huminto dito at matsyempohan nyo na maganda ang panahon. Ngayon, medyo kumukulimlim na, kaya hindi natin ramdam yung init ng araw sa balat. Kaso ngayon, natsyempohan natin, nasunog yung mga damo, mga puno na makikita natin dito. Mukhang nagkaroon ng grass fire dito. Kaya kung kayo dadaan dito sa ruta ng Laur, yan, makikita nyo po itong sinasabi kong isang magandang tanawin na talagang mapapamangha kayo kapag nakita ninyo. Kaya hintuan nyo din. Ngayon, meron tayong nakasalamuha dito na lokal. Habang tayo ay namamahinga at nagmamasdan nga yung tanawin dito. Si Kuya Joey, Si Kuya Joey. Kakubo. Yan, vlogger din siya. Yung kanyang vlog naman ay Kakubo. So dito sa hinuntuan natin, meron kaming nakikita na daan. Nagtanong kami sa kanya kung paano kami makakapunta doon sa daan para makalapit tayo doon sa magandang bundok ng Sierra Madre na ating nakikita rito. So tinuro sa atin ni Kuya Joey kung paano tayo makakapunta ron. Kaya ngayon, yun ang magiging ruta namin ni Suki. Susubukan naming puntahan para makalapit tayo doon sa magagandang tanawin. Okay, tara. Puntahan na natin. Let's go! Pagkatapos ng magandang spot na yon, pababa na yung dadaanan nyo rito. Yan o, tingnan nyo yung lawak ng view na makikita nyo rito. Ang ganda siguro kung magkakaroon dito ng coffee shop sa lugar na ito. Ang haba pababa na ito. Kaso dun sa left side, grabe yung sira ng kalsada. Napakadelikado nyan, guys. Woo! Tingnan nyo yung view, oh. Sabi nung lokal na nakausap natin, nasasakupan daw yun ng Barangay Binalayan, Laur, Nueva Ecija. So kailangan natin hanapin dito yung covered court or yung gym. Kakanan daw tayo doon. And then matutumbok na natin yung ruta papunta doon sa kabundukan. Okay, ito na yata yung kanto na kakakanan natin. Yan. Dahil meron ako nakikita rito na gym. Okay. Ang sabi nung napagtanungan natin na dire-diretso lang to. Tapos meron tayong dadaanan dito na sapa. Since yung bundok ito sa harapan natin, yan, tagusin lang natin yung daan na to. Sa ngayon, sementadong kalsada pa yung dinadaanan natin. And marami ring bahay tayo na nakikita rito. Ito na yata yung simula ng off-road na dadaanan natin. Ayan, kaliwa tayo dito. Ito na. Dito na nagsisimula ang totoong adventure papunta sa ating destinasyon. Oh. Hindi ito kasama sa itinerary natin dito sa Nueva Ecija. And mapalad tayo kasi merong lokal tayong ang nakausap. Tinuro sa atin yung daan papunta ron sa bundok. Wow. Hello. Off-road yung dinadaanan natin pero kayang-kaya to ng motor. Dahil patag naman.
At dito may nagsasangang daan. Siguro dito tayo sa kaliwa. Kinakapa natin kung paano natin matutumbok yung bundok na yun, no? Ayun, ito yung daan. Hello, sir. Medyo may kadulasan. Gawa nga ng bato, maliliit. Ito na yung daan na nakikita natin kanina doon sa taas, oh. Yan, dinadaan na natin. Medyo may kataasan din to, pero ang ganda. Kasi patagda yung daan, oh. Nasuro na siya. And mukhang may plano tong sementohin o lagyan din ng mga bato. Ayan si Suki, tuwan-tuwa. Yan, taas, let's go. Sarado natin yung lens natin. Nakakapawing. Woo! Solid. Yeah. All right. Yan. Dito na tayo sa taas. Tingnan pa natin kung ano yung makikita natin dito sa bandang dulo. Yan, palitan ng paliit yung daan. And hindi na pantay. Kaya hahanap ko na lang ng maayos na pwedeng daanan. Solid ng experience na to. Ito, hindi na talaga pantay-pantay yung daan. Yeah. Oop. Yeah. Solid. Sa mga ginagawa nating paglalakbay, kapag ganito na yung mga pinupuntahan natin, hanggat kaya ng motor natin, pupuntahan natin yan dahil ang sarap magmotor. Sa mga ganito, oh. Yung wala kang nakikitang bahay, puro puno lang, tapos hindi pa maayos yung daan. And itong dinadaan na natin, ito na yung parte ng bundok na nakita natin doon kanina, na sa tuwing tayo ay dumadaan doon at nakikita nga yung magandang spot na hinihintuan natin, naiisip ko kung paano nga ba makakalapit dito sa mga bundok. At buti na lang yun. Naituro sa atin ng lokal na si Kuya Joey. Ito, pababa. Yeah. Medyo malayo-layo na rin tayo, ha. Hanggang saan kaya tayo pwedeng tumagos dito? Yeah. Ito, medyo may kataasan na to na hindi ganun kaayos yung pagkakapatag. Yeah. Whoop. Woo. Yeah. Huwag na sasayad yung ilalim natin. Matatagos natin to. Yun. Woo.
Dito talagang ano na to, medyo hindi na maganda yung daan at malalalim na yung hukay. Posible na sumayad na yung ilalim ng motor namin dito. Pero try pa din natin. Tara. Pag hindi nakakayanin, babalik na tayo. Ayan, umikot na yung gulong. Umikot na. Woo! Medyo sumayo yung gulong natin doon. Ayan. Hanap tayo ng medyo mataas na part dito para makita natin yung view. Yeah. Woo! Ang lupit nito. Yan, siguro pwede na tayo dito. Yan. Doon tayo nakita ang kubo rito. Wow. Oh. Yan, oh. Tignan yung view guys, oh. Hinto ba na tayo dito? Dito na po tayo napahinto sa ginawa nating pagbaybay sa kahabaan nitong malubak na daan papunta rito sa kabundukan. Meron ditong spot, patag, makapag-park tayo ng motor. At the same time, meron tayong kubo na nakita rito. Itong spot na to, dito natin makikita yung mga nakapaikot na view. Yung bundok na nakikita natin kanina nung andun tayo sa mataas na bahagi ng kalsada. Yan. Mas malapit na nating nakikita. Ayun, no? Dito talagang mas ma-appreciate natin yung ganda ng kalikasan dito sa Laor Nueva Ecija. Yung berdeng tanawin na talagang napakagaan sa mata kung pagmamasdan natin, ano? At syempre, tahimik, payapa, tanging mga tunog lang ng ibon yung maririnig natin dito. Ang sarap magtambay dito sa lugar na to, no? At isa to sa mga talagang gusto namin ginagawa, yung mapuntahan yung mga liblib na lugar at makita yung mga natagong kagandahan ng bawat bayan o probinsya na ating nabibisita. Kagaya nitong sa Laor, na siya talagang masasabi ko na sulit kahit nagkagewang-gewang tayo kanina doon sa dinaanan natin. Pero ito naman yung kapalit na makikita nating tanawin, no? Grabe, ganda! Andito na tayo ulit sa sementadong kalsada. Nakababa na tayo mula doon sa mataas na bundok ng Laor Nueva Ecija. And palabas na tayo ng Fort Magsaysay Military Reservation. Ito, mababasa nyo rito, you are leaving Fort Magsaysay Military Reservation. Okay. Tingnan ninyo yung lawak ng palayan dito. Tapos dito, tanaw na yung kabundukan na makikita natin sa Gabaldon. Yan, may sign Gabaldon, right turn tayo. Kung kakaliwa naman tayo, papuntang Palayan City. Okay. Sundan nyo lang yung ruta natin para hindi kayo mahirapang hanapin ang Gabaldon Nueva Ecija, lalo na sa mga bago pa lang naman pupunta rito.
Ito na ngayon yung dinadaanan natin, isang diretsong kalsada na mahaba. And nakapaikot din yung tanawin ng malawak na palayan, tapos kabundukan. Yung kulay ng kapaligiran dito, ganda eh, no? Kulay golden brown, tapos berde. Tapos kapag bubuksan mo yung helmet mo, malalanghap mo naman yung sariwang hangin. Amoy palayan. Nakapahinto tayo dito sa gilid ng kalsada para mamahinga dahil sobrang init ng panahon. Ang kaganda sa nahintuan natin, meron nagbebenta ng fresh buko juice. Ito yung magandang panlaban sa init ng panahon habang tayo ay nasa biyahe. At isa pa sa talagang magugustuhan mo rito sa hinintuan natin sa La Nueva Ecija is yung tanawin na makikita ninyo. Tatayo ka ng mga kabundukan, tapos open area. Malawak yung taniman nila dito ng palay saka mga gulay. Ayan o. Ganda ng view. Kaya po sa mga ganitong sitwasyon na nagbabiyahe tayo ng sobrang init, kailangan talaga sumilong tayo dahil delikado. Iba na yung init ng panahon ngayon. Pahinga lang tayo dito saglit, inom lang tayo ng buko juice, and then yun, pwede na tayo ulit magmotor. Palamig muna tayo. Okay, nakainom na po tayo ng fresh buko juice. Medyo lumamig ang ating pakiramdam. Mountain View Restaurant. Oh, ang ganda ng pwesto ng restaurant na dito sa Laor. Yung matatayag na mga kabundukan yung makikita ninyo habang kayo ay kumakain. And dito meron tayong dadaan na natulay. Ito yung tinatawag nila na Bato Ferry Bridge. Gabaldo, 19 kilometers. And eto na yung sinasabi ko sa inyong tulay na tinatawag nilang Bato Ferry Bridge. Dadaanan na natin, oh. Yan, oh. Whoa! Nasa tuwing tayo ay napapadaan dito, hindi natin maiwasang mapamangha sa ganda ng bundok na makikita ninyo nasa harapan ninyo habang kayo ay nagmomotor. Wow! Tingnan nyo guys, oh. Develop na pala dito sa Bato Ferry Bridge. Ang sabi nila, kaya daw ito tinawag na Bato Ferry Bridge dahil meron dito isang malaking bato. And makikita natin, ang daming naliligo doon, oh. Ang ganda ng kulay ng tubig. And naglagay sila ng tulay doon na pwede tayong tumawid dito sa ilog para makarating tayo doon, oh, sa may bato at makaligo doon sa part na yon. Merong buhangin dito na nagmistulang parang nasa dagat. Ganun yung itsura. Meron pang ano dun, oh, pwede kayo maglaro ng volleyball. Ang kaganda sa pwesto na to, nag-i-enjoy kayo sa malamig at sariwang tubig ng ilog habang naliligo. Yung tanawin talaga na makikita ninyo na nakaikot, oh. Solid. Nakita ko na meron daan dito. Pasok tayo para mas makalapit tayo dun sa ilog dito sa Bato Ferry Bridge. Ayun, oh. Wow. Tingnan nyo, oh, kung gaano kaganda yung spot na to. Nakadagdag din ng ganda yung mga cottages na nilagay nila dito, oh. Ito yung mga naliligo na nakita natin doon kanina sa tulay, oh. Wow. Sarap magano dito, maglublob sa ngayong mainit na panahon, no? Gabi pa tayo dito.
Solid talaga yung lugar na to, no? Yung tipong kapag nakita mo to, talagang maengganyo ka na magtampisaw sa malamig na tubig dito sa Bato Ferry Bridge. Okay, dito na tayo ngayon sa may spot na pinasukan natin. Yun yung tulay ng Bato Ferry Bridge. Yan tayo galing kanina. And then meron tayong pinasukan dun sa may kanto. And dito pala talagang mas maganda yung view na makikita natin, no? So yung nakikita nating tanawin mula doon sa may taas ng tulay, kumbaga dito lang limitado eh. Pero dito sa gilid, ito talaga yung magandang spot na talagang busog ang mata ninyo sa tanawin na makikita ninyo. Yung malawak na ilog na mayroong magandang kulay ng tubig, tapos yung matatayog na bundok, kitang-kita dito. And yung mga cottages na sobrang dami nilang nilagay dito, na siya namang nagbigay din ng ganda sa spot na to dito sa Bato Ferry Bridge. And dito nga pala kung gusto ninyong maligo, libre lang, no entrance fee. Bali dito, ang babayaran nyo lang ay yung cottage kung gusto nyo umarkila, 700 pesos. And then may enjoy nyo na mag-stay dun sa cottage habang kumakain, kasama yung inyong pamilya, barkada. So napaka-budget meal lang nung lugar na to. Kaya kung kayo po ay mapupunta rito sa Nueva Ecija, isa ito sa dapat nyo mapuntahan, itong Bato Ferry Bridge. Okay, dumadaan na ulit tayo dito sa Bato Ferry Bridge. Papunta naman ng Gabaldon. Malilibang ka talaga habang ikaw ay dumadaan dito kapag tumingin ka dun sa baba. At isa itong Bato Ferry Bridge sa mga tulay sa buong Pilipinas na napuntahan natin na talagang merong magandang tanawin. Ginagawa pa lang ngayon yung daan dito. And habang dumadaan tayo, makikita natin sa gilid yung ilog dito. Sa ibang probinsya na ating napupuntahan, sikat na sikat doon ang dagat. Pero dito sa Nueva Ecija, ang sikat dito, ilog. Dahil dito sa Nueva Ecija, mga kabundukan at mga ilog na malalamig ang pwede ninyong maranasan kapag binisita nyo to. Okay, nakikita ko na yung arko ng Gabaldon. Yan, maligayang pagdating. Bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Okay. Dito, merong spot na talagang kilalang kilala kahit sa social media. Dahil yung kalsada na to, kapag andito na kayo, talagang mapapahinto kayo sa ganda ng view na makikita ninyo. Na sa tuwing tayo ay napapadaan dito, hindi natin maiwasan na pagmasdan itong matatayog na kabundukan na ating nakikita rito. Isang diretso siyang kalsada, and then sa dulo makikita natin yung nagtataasan na mga bundok. Kaya ang ganda ng spot na to. At tapatan lang natin ngayon na walang masyadong tao dahil nga Wednesday. Pero pagka Sabado-Linggo, pila tao dito. Makikita mo, huminto sila dito para magpa-picture. Isa sa palatandaan na kayo ay nasa Gabaldon na,
kapag andito na kayo sa magandang kalsada na merong magandang tanawin. Yan, merong spot dito na pwede rin kayo magpa-picture. May nakasulat, Gabaldon. Tapos merong fountain at eagle. Then ito yung view sa picture ninyo. Tapos doon nakikita natin merong ilog. Oh. Bukod doon sa may diretsong kalsada na merong matayong na bundok, ito pa yung isang pwede ninyong tambayan dito paglagpas ninyo ng arko ng Gabaldon. Maraming beses na tayo nakadaan sa lugar na to at hanggang ngayon napapamangha pa rin tayo sa kaakit-akit na view na ating nakikita habang tayo ay nagmumotor. Iba din ang ganda ng Gabaldon, Nueva Ecija, no? Yun, welcome Barangay Calabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. Okay, narating na natin ang Barangay Calabasa. Hanapin na lang natin dito kung saan yung daan para makababa tayo doon, no? Mula dito sa kalsada, tanaw na natin yung mga bundok na ating makikita pag ando na tayo sa ilog. Barangay Calabasa River. Ito. Experience the beauty of nature here at Calabasa Picnic River. Yun. Alright. Ayos, ito na yun. Kiram po. Wow. Ang dami ding cottages. Kailangan natin huminto dito sa gilid. Mukhang magbabayad na tayo dito. Open at 5 AM, closes 7 PM. Boss, ganda nga po. Yes po, sir. Hanggang 7 lang po. Magkano po ibabayaran? 10 pesos po environmental fee. Yun lang ibabayaran, 10 pesos. Okay. Yung mga cottages nyo kuya, magkano po? 500 po. 500 pesos. Salamat po. Bali, ang binayaran natin, environmental fee lang, 10 pesos only. Tapos makakaligo na kayo dito. And yung cottage dito, kung gusto nyo i-rent, 500 pesos naman. Hanap na lang tayo ng mapagpaparkingan dito. Yun, no? Tingnan nyo naman yung view na makikita nyo dito. Ay, ganda ng Pilipinas, no? Ito ang Calabasa River, isang tahimik at preskong ilog na matatagpuan sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Dito, mararamdaman mo agad ang ganda at linaw ng kalikasan. Malamig ang tubig, galing sa bundok. Malinaw ito at napapalibutan ng tanawin. Perpekto para sa mga gustong magpahinga, magbabad o magpalamig. Pwedeng maligo, mag-swimming o tumambay lang sa tabi habang pinapakinggan ang agos ng tubig. May mga parte rin na medyo malalim kaya enjoy din ng mga marunong lumangoy. Okay, sa wakas narating na rin po natin itong Calabasa River dito po sa Gabaldon, Nueva Ecija. Inabot man tayo ng palubog na ang araw pero makikita pa rin natin yung natatanging ganda ng lugar na to. Pero silang ginawang tulay doon para yung mga turista, yung mga bumibisita rito makapunta rin sa kabila. Pero kung gusto nyo namang tumawid sa ilog, pwede kayong lumangoy. Hindi lang pagligo ang may enjoy mo rito sa Calabasa River, kundi yung nakapaikot na makapigil hindi ng mga tanawin ng kabundukan.
dito rin sa left side natin, puro bundok dito. Sa Gabaldon, Nueva Ecija ang makikita ninyo. Pero ang may advice ko sa inyo, kung gusto ninyong ma-experience dito na walang masyadong tao, punta kayo dito ng weekdays. Kagaya ngayon, Wednesday, bibihira lang yung mga nakasabayan natin dito na turista. And kung halimbawa naman, mapupunta kayo dito ng Sabado-Linggo, sabi din nung nakausap natin, puno daw tong Calabasa River. Ito yung lugar na kung naghahanap ka ng tahimik, payapa, yung naririnig mo yung lagaslas ng ilog, sabayan mo pa ng sariwang hangin na malalanghap mo dito, ito yung bisitahin mo dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. Siguradong masasabi mo na sulit na magiging biyahe mo dito. Ang Calabasa River ay hindi lang basta ilog. Isa itong lugar kung saan pwedeng mag-reconnect sa kalikasan. Makalimot muna sa stress at sulitin ang bawat sandali sa lugar na talagang mapapamangha ka. Dito pala natin makikita yung malaking kalabasa. Mabuhay Barangay Calabasa. Yung mga nakikita ko sa social media na nagpa-picture dito. So kung halimbawa gusto nyo rin magpa-picture dito sa malaking kalabasa, paglabas nyo dun sa may Calabasa River, sa right side, then makikita nyo na to. And dito meron ding daan papunta rin sa ilog, oh. Sobrang ganda talaga ng tanawin dito sa lugar na to. Ito yung lugar sa Nueva Ecija na talagang hindi ka magsasawa na magpabalik-balik. Yung kapag ikaw ay mahilig sa kalikasan at dadaan ka sa parte ng kalsada na to, eh talagang mapapabagal ang takbo mo. Ang ganda ng Gabaldon. Woo! So ngayon ay summer. Ito yung perfect spot na pwede ninyong puntahan dito sa Nueva Ecija, no? Itong Gabaldon. So kung naghahanap kayo ng pwede ninyong puntahan, kung ayaw nyo magdagat at gusto nyo ng ilog, dito kayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ang ganda rito guys, panalo dito. Sana mabisita nyo rin.